Bilisan mo, Kiara. Kailangan nating makarating kaagad sa highway. Ano po bang nangyayari, Nay? Bakit kayo may sugat? Bakit kailangan nating umalis? Tsaka ka na magtanong. Ang importante, makalayo tayo kaagad. Bakit ganyan na lang ang takot nyo sa mga tao? May ginawa po ba kayo? Sinabi ng mamaya ka na magtanong. Ngayon nyo na po sabihin, Nay. Wala na tayong oras. Kapag nahuli nila tayo, pati ikaw madadamay. Kung inaakala mo na matutulungan ka ni Liam, nagkakamali ka. Pati siya ay galit din, maging ang buong pamilya niya. Ano ba kasi ang ginawa nyo? Bakit sila nagagalit sa atin? May naririnig ako mga boses na paparating. Umalis na tayo bago pa nila tayo abutan. Pangako, sasabihin ko sa iyong lahat. Sa ngayon, kailangan muna nating makarating ng highway. Kahit kailan walang maidudulot na maganda ang pakikipag-away sa kapwa. Minsan ito pa ang nagdudulot ng sariling kapahamakan. Mas mabuti pa rin nakasundo ang mga kapitbahay para sa oras ng kagipitan. Nariyan lang sila at handang tumulong. Magandang araw, Miss Gwen. At sa lahat ng mga masusugid ninyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kiara. 26 na sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay mismong karanasan namin ng aking ina, na may ilang taon nang namamayapa. Tanging sa inyong channel lang ako magbabahagi ng aking karanasan. Sana wag kaming husgahan ng aking ina. At kapulutan pa rin ng aral ang aking storya. Mula ngayon, Kiara na ang pangalan mo. At ako naman ang Nanay Mariana mo. Bakit kailangan po natin magpalit ng mga pangalan at magtago na parang mga kriminal? Kailangan natin yun para makapagsimula muli tayo ng bagong buhay. Sabi nyo, sasagutin nyo lahat ng mga tanong ko. Gusto ko na pong malaman ang sagot sa mga tanong na gumugulo sa isipan ko. Marami tayong oras para dyan. Sa ngayon, kailangan muna natin maghanap ng mapapasukang trabaho. Maliit lang ang dala kong pera. Kung hindi pa tayo kikilos, mamamatay tayong dilat ang mga mata. Kanino po bang bahay ito? Sino yung babaeng kausap nyo? Siya si Rosa. Natulungan ko siya dati kaya tama lang na ibalik niya ang pabor na ibinigay ko sa kanya dati. Napagod po ako sa mahabang biyahe natin. Magpapahinga po muna ako. Bukas na lang ako maghahanap ng trabaho. O sige, lalabas muna ako para makita ang buong lugar at para makilala na rin ang mga kapitbahay. May papag naman na nag-iisang silid sa bahay na yun. Sinapinan ko lang yun at saka nahiga na. Hindi naman talaga ako inaantok. Gusto ko lang alalahanin ang dati naming tinirhan at si Liam. Nung nandun pa kami, marami na ako naririnig sa mga tao tungkol kay Inay. Pero hindi ko lang pinapansin. Kilala ko sila na hindi masaya sa tagumpay ng iba. Maliit man o malaki. Hihilahin ka pa nila pababa. Yun ang palagay ko kaya kung ano-anong binabato nila sa amin. 1 linggo na kami sa lugar na yon. At natanggap naman akong tindera sa isang tindahan ng mga gamit sa kusina. Maliit lang ang sahod pero mabait ang may-ari at libre pa ang pagkain. Sa tingin ko naman magugustuhan ko na rin ang bago naming nilipatan. Anong ingay yun? Naghahamon na naman siguro ng away ang kapitbahay natin. Yun ba yung si Aling Lisa? Oo, siya na nga. Kilala mo ba siya? Nakakasulubong ko po minsan pero kahit kailan hindi ko pa siya nakakausap. Marami po ako naririnig tungkol sa kanya. Hindi nga lang maganda. Balita ko, lahat ng mga taga rito nakaaway na niya. Sadya sigurong palaaway ang taong yun. Kilala din po siya ng amo ko. Sabi nga sa dami daw ng pwede nating tirhan, malapit pa daw sa bahay ni Aling Lisa. Kung hindi man natin siya maiiwasan, hindi pakisamahan na lang natin. Sabi nga po ng amo ko, kaya daw natabingi ang mukha nun dahil sa ugali.
Hayaan mo kung anong itsura niya. Hindi maganda na mamintas ng panlabas ng isang tao. Kaya po siya napupulaan dahil nga po sa ugali niya. Huwag na nga nating pag-usapan ng ibang tao. Matagal din bago natapos ang ginagawang pag-iingay ni Aling Lisa sa labas. Hindi namin alam kung sino ang kaaway niya. Dahil boses lang naman niya ang naririnig namin. Parang sanay na rin ang mga tao sa ugali ng kapitbahay namin. Siguro masasanay din kami ni Inay sa katagalan. Likas na rin kay Inay ang pagiging maawain sa mga bata. Kaya kahit sinabihan ko na siya na wag nang manggamot, hindi rin niya napigilan ng sarili na gamutin ng isang batang may sakit na anak ng isa naming kapitbahay. Ilang araw na raw itong nilalagnat at walang pera ang mga magulang para madala sa ospital ng kanilang anak. Naaawa ako sa bata, pero hindi ko maiwasang mainis sa mga magulang. Alam na kasing mahirap ang buhay, nagpadami pa talaga ng anak. Hindi yata nila alam ang family planning kaya umabot ng 8 kanilang anak. Ngayon, alam na po nila na marunong kayong manggamot. Sigurado na dadagsain kayo ng mga tao. Hindi naman siguro. Tsaka sinabihan kong mag-asawa na wag nilang ipagkakalat na ginamot ko ang kanilang anak. Mabuti po kung sumunod. Malalaman natin. Ang importante bumuti na ang lagay ng bata. Kayo lang naman po ang inaalala ko eh. Baka nakakalimutan nyo na kung bakit tayo napadpad sa lugar na to. Huwag mo nang ipaalala pa. Hanggang ngayon po, hindi nyo pa sinasabi ang totoong dahilan ng galit ng mga tao. Ang sabi nyo lang, kayo ang sinisisi sa pagkamatay ng anak ng konsehal sa atin. Alam ko po meron kayong hindi sinasabi sa akin eh. Sasabihin ko rin naman sa'yo pero hindi pa sa ngayon. Sabi na nga ba, yan na naman ang maririnig ko sa inyo. Kung tutuusin, mas maigi na ngang wala kang alam. Baka kasi maging sagabal pa sa iyo. Gusto ko pa rin pong malaman. Parang walang naiiwan na mga katanungan sa isip ko. Ano bang mga katanungan ang gumugulo sa iyo? Nung una, hindi ko po ito pinapansin. Pero mula nung tumakas tayo sa atin, naisip ko na baka totoo ang kumakalat na usapan noon sa lugar natin. Na isa akong mangkukulam. Ano po ba ang totoo? Alam nyo ba, madalas kayong ipagtanggol ni Liam noon laban sa mga nagsasalita ng masama sa inyo. Tapos sasabihin nyo sa akin nung gabing yun na galit ang buong pamilya ni Liam sa inyo. Nung gabing yon, namatay ang pinsan ni Liam. Habang ginagamot ko siya, bigla na lang siyang nangisay at lumabas lahat ng mga buhay na insekto sa kanyang bibig. Hinasisiguro ko na binarang si Eloisa pero hindi ko alam kung sino ang gumawa nun sa kanya. Iniisip po nila na kayo ang gumawa nun kay Eloisa? Ganun na nga, dahil sa kamay ko siya namatay. Sana po na hindi tayo umalis para malinis natin ang pangalan nyo. Paano ko malilinis ang pangalan ko kung lahat ng katibayan ay nagtuturo sa akin? Sige nga, isama mo pa ang galit ni konsehal at ang buo niyang pamilya. Hindi na sila makakapag-isip pa ng tama. Yung tungkol po sa kumakalat na mangkukulam kayo, totoo po ba yun? Hindi ko alam kung sino ang nagpapakalat nun pero totoo yon, anak. Nasa dugo natin ang pagiging mangkukulam. Pero matagal na panahon na nung huling ginamit ko ang kulam. Hindi na ako umimik ng mga oras na yon. Hinintay ko pang dugtungan ni Inay ang mga sasabihin niya. Pero hindi na rin siya nagsalita. Nang sulyapan ko siya, may luhang nangingilid sa kanya mga mata. Hindi ko alam kung para saan o kanino yon. Kahit na umamin si Inay sa akin, hindi naman nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Iniwasan ko na lang nabanggitin ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. May mga araw pa rin naman na naiisip ko ang mga pinagtapat niya sa akin. Sumasagi rin sa isip ko kung sa akin kaya niya ipapamana ang kaalaman niya sa kulam. Isang hapon pag-uwi ko, nadaanan ko ang kapitbahay naming si Aling Lisa.
na may kaaway na naman. Umiwas na lang ako ng daan at saka hindi ko nilang pinansin na nangyayari. Parang hindi nagsasawa ang kapitbahay natin na makipag-away. Ano na naman kaya ang problema niya? Sa pagkakarinig ko kanina, yung si Malu daw, nagpa-estimate sa anak niya tapos nalaman niya kanina sa iba na nagpagawa ng bahay ng ina. Parang yun lang. Parang bubuga na siya ng apoy sa galit. Naririndi na nga rin ako eh. Kaya lang wala naman akong magagawa kundi magtiis. Tayo ang bagong salta dito. Dapat lang na tayong makisama sa mga taga rito. Nakikisama naman po tayo eh. Wala naman sigurong dahilan para awayin tayo ni Aling Lisa. Ang mga taong walang alam kundi maghamon ng away, hindi yun nakakaalam ng tamang katwiran. Ibig kong sabihin, kahit wala tayong ginagawang masama, hahanap yun ng butas para maaway tayo. Nababasa ko naman ang kilos at kung anong iniisip niya. Kaya maging handa ka lang. Sa dami po nang nangyari sa atin, baka po mapatulan ko siya kahit mas matanda siya sa akin. Huwag mo nang patulan. Ako nang bahala sa kanya. Magsumbong ka lang kapag may ginawa siya sa'yo. Dahil may ginagawa pa si Inay, ako na lang ang naghanda ng hapunan namin. Si Inay pala tuwing araw ng linggo nasa labas ng simbahan para magtinda ng mga kandila. Ang ibang araw naman na nasa bahay siya, gumagawa naman siya ng basahan na kinukuha sa kanya ni Aling Rosa para ibenta. Masasabi kong kahit papano nakakaraos kaming mag-ina sa pang-araw-araw naming gastusin. Isang beses pareho kaming nasa bahay lang ni Inay nang biglang dumating si Aling Lisa. Malayo pa lang nakangiti na siya sa amin. Kasalukuyang nasa labas kami ng bahay. Nasa duyan ako noon, habang nanunood sa ginagawang pagtatanim ng halamang gamot ni Inay sa gilid ng bahay namin. Pasensya na kayo kung naabala ko kayo, Aling Mariana, sa ginagawa niyo. Patapos na rin naman itong ginagawa ko. Ano bang sadya mo? May gagawin ba kayo ng anak niyo sa Sabado? May trabaho ang anak ko sa araw na yun eh. Ako naman, marami ding ginagawa. Bakit mo naman naitanong? Ganun ba? Uupahan ko sana kayo mag-ina na tagaligpit sa Sabado. Birthday kasi ng anak kong binata. Maraming bisita ang darating eh. Pasensya ka na. Meron kasi kaming gagawin sa araw na yun. Malaki naman ang bayad ko sa pagpapaupa at libre ang pagkain. Baka pwede itong si Kiara na umabsent muna sa trabaho niya. Pasensya na po, Aling Lisa. Hindi po ako makaka-absent. Nakakahiya sa amo ko eh. Isang araw lang naman yon. Hindi ba pwede na pagbigyan niyo na ako? Hindi po talaga pwedeng, Aling Lisa eh. Baka naman nag-iinarte lang kayo. Mababa lang naman ang klase ng trabaho na meron kayo eh. Bakit hindi ka nalang magtanong sa iba? Sigurado naman na meron ka namang makukuha. Sabi mo nga, malaki ka naman magpaupa sa magtatrabaho sa'yo. Sigurado naman akong meron. Kayo lang ang una kong inalok dahil palagay ko, mas kailangan nyo ng ekstrang kita. Ganon naman pala eh. Kahit maliit lang kasi ang kita namin ng anak ko, kontento na kami dahil maayos ang trato ng mga taong nakakasalamuha namin. Minsan kasi, mas mahalaga pa rin kung paano kang tratuhin kaysa sa malaking kita. Sige, aalis na ako. Sa iba na lang ako magtatanong. Ay, mabuti naman umalis na siya. Ayoko talaga sa kanya. Kaya lang naman niya tayo inalok dahil wala na siyang makuha ng mga taga rito. Hindi naman daw kasi makatao ang trato niya sa lahat ng mga tauhan niya. Tsaka alam niya na may trabaho tayo, sa atin pa talaga inaalok. Gusto pa niyang umabsent ako, pambihira naman siya. Sana naman, sa minsan nating pagtanggi sa kanya huwag na tayong pag-initan. Lahat na ng kakilala ni Aling Lisa na puntahan na niya at natanong ng araw na yun. Ni isa wala siyang nakuha para sana maging tagaligpit sa araw ng kaarawan ng kanyang anak. Mainit tuloy ang ulo niya na umuwi ng bahay. Dati naman madali sa kanya makakuha ng mauupahang tao. Ngayon kahit malaki ang alok at libre naman ang kain,
Walang pumayag kahit yung mga dati na niyang kinukuha. Sila pa talaga ang tumatanggi sa grasya. Pinakulo ng mag-inang yun ang dugo ko. Kabago-bago lang sa lugar na to eh. Akala mo kung sino na. Magsisisi talaga kayo sa ginawa niyong pamamaya sa akin. Hindi naman talaga mapera ang pamilya ni Aling Lisa. Pero lihitimong tagaron ng pamilya niya. At lahat ng mga anak niya na pagtapos nila mag-asawa. Nang dumating si Lino, ang panganay niyang anak, sinabi niya rito ang tungkol sa handaan na magaganap sa Sabado sa kaarawan nito. Di ba sinabi ko naman sa inyo na ayoko maghanda? Mas gusto ko yung magsimba lang tayo, tapos simpleng hapunan lang dito sa bahay. Ang dalawa mong kapatid, tuwing birthday nila, lagi namin pinaghahanda ng ama mo. Kaya tama lang na ipaghanda ka rin namin. Ayoko nga po kasi ng party. Alam nyo naman na tamad akong humarap sa maraming bisita eh. Bakit ba kasi pinangungunahan nyo ako? Ikaw na nga itong bibigyan ng party, ikaw pa itong nagagalit. Hindi naman ako nagagalit pero sana nakinig na lang kayo sa akin. At saka sayang yung pera ko nagagastusin sa ganyan. Sigurado naman ako na hindi ko kilala ang karamihan sa mga bisita nyo eh. Paano yan? Nasabihan ko ng mga kamag-anak natin at kaibigan. Di sabihan nyo po uli sila na wala ng party. Ituloy na lang natin. Nasabihan ko na ang Tito Jiro mo na siya ang magluluto sa araw na yon. At i-deliver na yung baboy na kakatayin sa Biyernes. Wala po akong gagastusin para dyan. Saan po kayo kukuha? Diba sabi ko naman sa inyo na mag-iigpit muna tayo ng sinturon dahil malaki na gastos ko sa pagpapagawa ng bahay natin. Alam ko naman may pera ka dyan eh, ayaw mo lang maglabas. Ay, ayoko po makipagtalo sa inyo. Pagod na ako sa maghapong trabaho ko. Kung makapagsalita ka parang ikaw lang ang napapagod ah. Iba po kasi kapag nagtatrabaho sa labas kaysa dito lang sa bahay. Kaya nga ipaghahanda kita sa Sabado. Para makapag-relax ka. Ayaw mo naman. Ayoko nga po. Masaya na akong kasama kayong pamilya ko. Bahala ka na nga. Siya nga pala. Nakarating sa akin na inaway niyo si Aling Malu. Bakit niyo naman ginawa yun? Tapos parinig pa raw kayo ng parinig sa Facebook. Paano hindi ko aawayin pagkatapos ng ginawa niya sa'yo? Sana hindi na lang kayo nakialam. Wala naman kasi kayong alam eh. Pati ako binibigyan nyo ng kahihiyan. Sila dapat ang mahiya, hindi ikaw. Hindi lang po yung kay Aling Malu, pati sa iba. Hindi ba kayo nagsasawa na mang-away ng ibang tao? Lagi na lang kayong laman ng tsismisan eh. Ikaw ba kinakahiya mo ko bilang nanay mo? Hindi ko po kayo kinahihiya, kundi yung mga ginagawa nyo. Ganun na rin yun. Pagkatapos ng mga ginawa ko sa'yo, ito pala mapapala ko. Ang ikahiya mo. Napabuga na lang ng hangin si Lino sa inasal ng ina. Para tuloy gusto niyang pagsisiyan na inungkat pa ang bagay na yun. Lahat kasi silang magkakapatid apektado na sa ginagawa ng kanilang ina. Pati tuloy ibang tao umiiwas na sa kanila sa takot na awayin sila ni Aling Lisa. Sumapit ang araw ng Sabado. Wala naman kami nakita ni Inay na handaan kina Aling Lisa ng araw na yon. Nang dumating si Aling Rosa para kunin ang mga basahan na ginawa ni Inay, sinabi nga nitong hindi nga daw natuloy dahil ayaw ng anak. Ilang beses ko nang nakakasalubong yung si Lino. Mukha naman po siyang mabait. Mabait nga siya, katulad ng nanay niya. Minsan, tinulungan niya akong buhatin ang mga ginawa kong basahan hanggang sa sakayan ng tricycle. Mabait nga siya. Siguro nagmana siya sa ama niya. Sabi kasi mabait daw yung si Mang Jimmy. Oo, nakita ko na rin siya minsan. Ay. Para saan naman ang pagbuntong hininga mo na yan? Naalala ko lang po ang tinirhan natin. Ibang-iba po kasi sa tinitirhan natin ngayon. Tsaka namimiss ko na rin po ang mga kaibigan ko doon. Di ba't sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na ang lugar na yon. Ayoko nang marinig na babanggitin mo ulit ang nakaraan natin. Hindi ko lang po maiwasan na hindi maalala. Kung hindi po tayo umalis doon, malamang po nag-aaral na ako.
Malaki kasi ang tsansa na makasama ako sa scholarship. Talaga bang gusto mo mag-aral? Oo naman po. Iba pa rin kasi kapag may tinapos. Tsaka po gusto ko rin maibigay sa inyong maginhawang buhay. Pasensya ka na anak kung nahihirapan ka dahil sa akin. Hindi ko po kayo sinisisi, Nay. Pero isa yun sa pangarap ko talaga. Naniniwala ako na matutupad mo ang pangarap na yan balang araw. Sana nga po, Nay. Kung hindi man, ay ayos lang. Basta lagi po tayong magkasama. Dahil nakatingin ako sa bukas na bintana, hindi ko napansin ang misteryosang ngiti sa labi ni Inay. Maging ang biglang paglamlam ng mga mata nito habang nakatingin sa akin. Nitong mga nakaraang gabi, dinadalahit ng matinding ubo si Inay. Sinabihan ko siya na magpa-check up at sasamahan ko siya. Pwede naman kasi sa hapon na lang ako pumasok sa trabaho. Ayos lang ako, anak. May iniinom na ako dyan na herbal. Ilang araw na po kasi ang ubo ninyo eh. Baka po kailangan nyo ng maresetahan ng gamot. Baka nga hindi nahiyang sa akin ang herbal. Sige, pupunta ako sa health center mamaya. Huwag mo na akong samahan. Malapit lang naman eh. Sigurado po ba kayo? Oo naman, anak. Ayokong maabala ka pa sa trabaho mo. Sige po, wag na po muna kayong gagawa ng basahan ha. Magpahinga lang po muna kayo rito. Oo, anak. Huwag mo na akong intindihin pa. Nang makaalis ako, sunod-sunod muling inubo ng matindi si Inay hanggang sumuka na siya ng dugo. Lingid sa akin, matagal nang may dinaramdam na sakit ang aking ina. Nang lumipat kami sa lugar na yon, lihim siya nagpatingin sa doktor. Doon nga niya nakumpirma na malala na ang sakit niya at wala na yung lunas. Napabayaan na daw kasi at ang makakatulong lang para mapahaba ang buhay niya ay ang mga gamot. Pinayuhan din siya ng doktor na magpa-confine na sa ospital. Pero tumanggi siya. Hindi ko pwedeng iwan na lang si Kiara sa ganitong kalagayan. Kailangan ko nang mahanap si Teresita. Siya lang ang daan para mabago ang buhay ng aking anak. Dahil hindi naman sanay si Inay na nakahiga lang, kumikilos pa rin siya kahit may nararamdaman na sa katawan. Si Aling Rosa lang ang lagi niyang nakakausap at tanging nakakaalam sa kanyang sakit. Nitong mga nakaraan, laging umuulan. Ngayon lang sumilip ang haring araw. Kaya naman nilabas muna ni Inay ang mga nilaban ko nung isang araw para maarawan. Habang nagsasampay nga, dumating naman si Aling Lisa. Hindi tulad dati na nakangiti ito, ngayon seryoso ang mukha niya. Siguro mag-isa lang kayo ngayon. Oo, nasa trabaho ang aking anak. Ilang taon na kayo, Aling Mariana? 60 na ako. Bakit mo na itanong? Mas matanda pala kayo sa akin ng 5 taon. Mas mukha pa kayong matanda sa tunay niyong edad eh. Hindi nga kayo halatang mag-ina ng anak niyo. Para kayong maglola. Yan lang bang sinadya mo dito? Gusto ko lang kasing makipagkwentuhan sa inyo. Siyempre magkapit-bahay tayo. Ilang buwan na kayong naninirahan dito pero wala pa akong alam tungkol sa inyo ng anak mo. Kaano-ano nyo nga pala si Rosa? Matagal na kami magkakilala ni Rosa. Ngayon lang kami ulit nagkita pagkatapos ng maraming taon. Akala ko kamag-anak kayo ni Rosa dahil pinayagan kayong tumira dito ng anak mo. Saan ba ang probinsya nyo? Sa malayo pa kami nang galing. Malayo? Tawid dagat ba? Ay pasensya ka na, Lisa. Naalala ko meron pa pala akong gagawin sa loob at saka na lang tayo mag-usap. Sige. Bakit ba pakiramdam ko meron kang tinatago? Si Rosa na lang ang tatanungin ko kung ayaw mo magsalita. May palagay si Inay na magiging tinik sa lalamunan niya si Aling Lisa. Dahil kilala ang ugali ng babae sa lugar namin, alam niyang hindi kami titigilan nito. Kailangan mag-isip ng paraan si Inay kung paano mababaling sa iba ang atensyon ng babae.
Kahit masama ang pakiramdam tuwing may pumupunta para magpagamot kay inay, naglalaan siya ng oras. Yun nga lang, hapong-hapo siya pagkatapos. Dapat, Nay, hindi po muna kayo naggagamot. Tingnan nyo, naghahabol kayo ng pahinga. Para kayong kandilang nauupos eh. Kita mo nga na bata ang ginamot ko eh. Hindi ko kayang tiisin na makitang nahihirapan siya. Kesa naman po na kayo ang mahirapan. Pwede naman kayong manggamot kapag magaling na kayo eh. Kaya din siguro hindi mawala-wala ang ubo nyo dahil sa pagod. Huwag mo na akong sermonan. At hindi mo rin naman ako mapipigilan sa ginagawa ko. Sasagot pa sana ako nang may tumatawag sa labas ng bahay. Nang sumilip ako, si Aling Lisa pala. Kahit hindi ko pa siya pinapatuloy, kusa na siyang pumasok. Nakita pa niya na nakaupo si inay sa upuang kawayan. May kailangan po ba kayo, Aling Lisa? Nabalitaan ko kasi na marunong palang manggamot ang nanay mo. Magpapagamot sana ako eh. Ilang araw na kasing masakit ang likod ko. Masama din po kasi ang pakiramdam ni inay. Kita naman po ninyo, kinakapos po siya ng paghinga. At isa pa, bata lang po ang ginagamot niya. Totoo ba ang sinasabi ng anak mo, Aling Mariana? Bata lang talaga ang ginagamot mo. Totoo ang sinasabi ni Kiara. Hindi na rin kasi ako ganong kalakas para gamutin ang lahat ng may sakit. Nag-aksaya lang pala ako ng oras sa pagpunta rito eh. Akala ko pa naman gagaling na ako. Ipinagyayabang ka pa naman ni Lita na mahusay. Kung si Lita ang nagsabi sa'yo, malamang na nasabi niya na bata lang talaga ang ginagamot ko. Nabanggit ko sa kanya yun dati. Wala siyang nababanggit na kahit ano. Kung sinabi niya, hindi na ako para mag-aksaya ng panahon ko sa pagpunta rito. Nakikiusap po ako. Kailangan na po ng inay na magpahinga. Bastos ka rin, no? Kita mo nga nag-uusap pa kami ng nanay mo eh. Hindi mo kailangan sigawan ng anak ko. Bastos eh. Palibhasa kasi walang pinag-aralan. Hindi nga yata nakatuntong ng high school tong anak mo eh. Nakatapos naman po ako. Bakit ganyan ang asal mo? Ikaw ang bastos, Lisa. Nakakalimutan mo na yatang narito ka sa pamamahay namin. Alam ko. Baka kayo ang nakakalimot at dayo lang kayo rito. Hindi kami nakakalimot. Kaya nakikisama kami sa mga taga rito. Nakikisama daw. Hindi nga kayo marunong pakiusapan eh. Kung masama pa rin ang loob mo dahil tinanggihan ka namin, nagpaliwanag na kami noon. Hindi naman pwede. Nahihinto kami sa ginagawa namin para lang pagbigyan ka. Baka alis na nga. Baka kung saan pa mapunta ang usapan na to. Ay, salamat naman at umalis na. Tara na po, Nay. Magpahinga na po kayo sa kwarto natin. Huwag mo na lang dibdibin ang mga sinabi niya. Opo, Nay. Mula ng araw na yun, kami na naging target ni Aling Lisa. Marami siyang reklamo sa amin at mga parinig. Para siyang batang hindi lang napagbigyan tapos matindi na ang tantrum. Nung una hindi na lang namin pinapansin. Pero nagulat na lang kami na merong pumunta na barangay tanod sa bahay. Inirereklamo daw kami ng kapitbahay namin na maingay sa gabi at hindi sila makatulog. Matindi kasi ang ubo ni inay sa gabi. Dahil siguro sa gabi malamig ang panahon. Ipinaliwanag ko naman ng maayos sa may edad ng lalaki. Naunawaan naman kami at humingi pa ng dispensa sa abala sa amin. Alam ko kung anong naglalaro sa isipan mo. Huwag mo nang ituloy pa. Kakausapin ko lang naman po eh. Yung mga ganong tao, hindi marunong pakiusapan. Sumusobra na po kasi siya. Alam ko. Meron ngang sinasabi si Rosa. Marami daw tinatanong sa kanya si Lisa tungkol sa atin. Ay mukha daw malaki ang pagdududa sa atin. Ano po ang sabi sa kanya ni Aling Rosa? Sinabi lang naman niya na iisang probinsya kami at doon kami nagkakilala. Hindi ako natatakot na ilalaglag tayo ni Rosa.
Nay, ano po bang ginawa niyong pabor kay Aling Rosa? Bakit ganun na lang pong pagtulong niya sa atin at tiwala niyo sa kanya? Ilang beses ko na kasing tinulungan si Rosa noon sa pamamagitan ng kaalaman ko sa kulam. Sa tagal na panahon, ngayon lang ako humingi ng pabor sa kanya. Kung may iba lang nga tayong mapupuntahan ayoko na dito. Sabi nga ng amo ko, ibang klase daw talaga yung si Aling Lisa Kapag nakursunadahan kanya na awayin, hindi kanya titigilan. Huwag niya akong subukan dahil kapag napuno ako sa kanya, may kalalagyan siya sa akin. Alam ko po na kaya niyong saktan si Aling Lisa, pero huwag kayong gagawa ng isang bagay na pwedeng magpahamak sa atin. Pipigilan kong sarili ko hanggat kaya ko, basta't huwag ka lang masasaktan. Habang naglalakad ako pa uwi, may dala akong pinamili gaya ng kalahating tray ng itlog at mga gulay. Nagulat na lang ako nang biglang may bumangga sa akin. Nabitiwan ko ang mga pinamili ko at muntik na rin ako matumba. Nang lingunin ko ang taong bumangga sa akin, nanlaki ang mga mata ko. Si Aling Lisa pala. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Ang luwag po ng kalsada, nabangga niyo pa ako. Sinadya niyo yata Hoy, Kiara! Huwag mo akong pagbibintangan, ha? Ikaw tong tatanga-tanga Anong sinabi niyo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko, ha? Hindi ka lang pala tanga. Bingi rin. Naalala ko nga palang sinabi niyo sa akin noon na para bang hindi ako nakapag-aral. Kayo ba nakapagtapos? Oo naman, no. Hindi lang ako kung saan nag-aral. Produkto ko ng private school. Ganun naman pala Bakit yung ugali niyo asal kanal? Dinaig niyo pa ang mga taga-kanto sa dumi ng lumalabas sa bibig niyo. Mabuti pa nga sila, alam ang salitang respeto. Kayo, puro kayabangan lang sa katawan ng alam. Bawiin mo yung mga sinabi mo, kundi magsisisi ka. Bakit? Napapahiya kayo sa mga nakakarinig, ha? Alam nila na totoo ang sinasabi ko. Hindi lang nila masabi ng harapan kasi alam nila kung paano pa rin rumispeto sa kapwa. Pero sabi nyo nga, dayo lang kami dito ni Inay. Kaya bakit kita igagalang? Tama lang ang mga sinabi ko. Wala akong balak bawiin yon. Anong tinitingin-tingin nyo dyan, ha? Hala, magsiuwi na kayo! Sa susunod, wag na kayong gagawa ng isang bagay na kayo din ang mapapahiya. Itong mga itlog na to, mapapalitan pa naman to. Pero ang naranasan nyo ngayon, araw-araw nyong maaalala. Lingid pala sa amin ni Aling Lisa, nasa di kalayuan lang ang anak nitong si Lino. Nakita at narinig niya ang lahat ng nangyari. Nagpupuyos naman ang kalooban ng kanyang ina na umuwi ng bahay. Hinanap nito ang asawa pero hindi niya nakita. Lalo siya nagwala sa galit. Nararamdaman niya kasi na nasa kabit na naman niya ito. Isa yun sa mga dahilan kung bakit laging mainit ang ulo niya. Ay, mabuti dumating ka na, anak. Alam mo ba kung nasaan ang papa mo? Huwag niyo na pong hanapin lagi si Papa. Uuwi din naman yon kung kailan niya gusto Parang hindi na bahay ang tingin niya dito sa atin Hindi naman na talaga. Kung ako sa inyo, tanggapin niyo na lang na wala na sa inyo ang puso ni Papa. Oo, alam ko. Dahil nandun na sa kabit niya. Kasalanan niyo rin naman kung bakit nabaling sa ibang babae ang pagtingin ni Papa. Bakit ko naman kasalanan, ha? Ako ang asawa niya. Alam namin pero hindi niyo ginampanan ang tungkulin na yon. Dahil mas abala kayo sa pakikipag-away niyo. Katulad kanina. Tama bang banggain niyo yung babae, ha? Para naman kayong bata Nakita mo pala yun. Marami pa akong nasaksihan sa mga ginagawa niyo sa mga kapitbahay natin. Ako na lang talagang nahihiya. Oo, inaamin ko. Sinadya kong banggain ng malditang yun. Narinig mo naman siguro kung anong mga sinabi niya sa akin. Walang preno ang bibig niya. Totoo naman kasi mga sinabi niya. Huwag niyong ipagyabang na nakatapos kayo kung ganyan din lang namang kagaspang ang ugali niyo sa ibang tao. Kahit kailan talaga, hindi mo man lang ako makampihan. Nanay mo ko. Minsan naiisip ko na dapat pinisil ko na lang ang ilong mo nung sanggol ka
para hindi ka nabuhay ngayon. Ganyan niyo ako tratuhin, kaya hindi na ako nagtataka kung gaano kayo kasama sa ibang tao. Hindi mo naman kasi ko naiintindihan. Lagi ka nalang kumakampi sa mga taong hindi mo naman kadugo. Baguhin niyo kasi ang ugali niyo. Wala naman kayong mapapala eh. Kay Papa kayo galit, pero binubunto niyo sa ibang tao. Kawawa naman ang iba na hindi lumalaban sa inyo. Wala kang karapatang utusan ako, ha? Kaya manahimik ka na lang kung hindi naman maganda ang sasabihin mo. Tumahimik na lang si Lino at hindi na nakipagtalo. Kahit nagagalit siya sa mga ginagawa nito, hindi rin niya maiwasang mag-alala na may makatapatang ina sa ginagawa nito. Naniniwala kasi siya na lahat ng masamang gawin sa kapwa may balik na karma. Samantala nagtataka naman si inay na basag lahat ng itlog na dala ko. Sigurado na may kinalaman si Lisa. Ayos lang naman po kung nabasag lahat ng itlog. Nakaganti naman ako sa kanya sa inabot niyang kahihiyan kanina. Siguro naman sa ginawa ko na pamamahiya sa kanya, hindi niya na tayo guguluhin pa. Ano ba ang sinabi mo sa kanya? Isang bagay na tuwing makikita niya ako, lagi niyang maaalala. Hindi tama na ganun kataas ang tingin niya sa sarili niya dahil lang sa may tinapos siya. Sana nga, huwag na siya manggulo. May iba nga pala ako. Gusto mo ba mag-aral? Opo, Nay. Alam niyo na yun ang pangarap ko. Sa pasukan makakapag-aral ka na. Piliin mo ang kurso na gusto mo. Talaga po, Nay? Pero saan naman po tayo kukuha ng pera? Meron akong kaibigan na gusto kang pag-aralin. Binanggit kasi kita sa kanya at ang kagustuhan mo makapagtapos. Ang bait naman po ng kaibigan niyo, Nay. Kailan niyo ba siya naging kaibigan? Matagal na. Hindi ka pa ipinapanganak. Nay, ano po bang magiging kapalit ng pagpapaaral sa akin ng kaibigan niyo? Walang kapalit ang pagtulong sa iyo ni Teresita. Yun po bang pangalan ng kaibigan niyo? Oo, anak. Mayaman ang pamilya ni Teresita at may 2 siyang anak na babae na tapos na sa pag-aaral at may maganda ng trabaho ngayon. Sana po makilala ko siya. Mangyayari yun balang araw, pero hindi pa sa ngayon. Basta anak, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Yun lamang ang may pamamana ko sa iyo, kahit hindi mismo sa aking bulsa galing ang pagpapaaral sa iyo. Nay, di totoong pangalan kong gagamitin ko. Oo, iha. Sa palagay ko naman hindi na tayo masusundan ng mga taong naghahanap sa atin. O baka nga, huminto na sila. Salamat po, Nay, ha? Dahil gumawa po kayo ng paraan kung paano ako makakapag-aral. Tandaan mo, anak, mahal na mahal kita. Lahat ay gagawin ko para sa iyo. Nagulat pa ako sa sinabing yun ni inay. At lalo na nang niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi kasi showy si inay sa nararamdaman niya. Madalas seryoso siya at masungit pa nga minsan. Nahihiwagaan man sa ikinikilos ni inay. Mas nanaig pa rin sa akin ng excitement na sa wakas makakapag-aral na ako. Sana lang hindi ko pa nakakalimutan na napag-aralan ko nun. Ilang taon din kasi akong nabakante. May ideya na pumasok sa isip ko. Bibili ko ng segunda manong mga libro at habang naghihintay ng pasukan, magbabasa-basa muna ako. Isang hapon pag-uwi ko wala si inay sa bahay namin. Malapit nang dumilim nun nang dumating siya. Saan po kayo nanggaling, Nay? Kinalita lang. Ilang araw na kasing nilalagnat ang pobre. Dinalhan ko lang ng herbal na lagi nating iniinom kapag tinatrangkaso tayo. Nakipagkwentuhan na rin ako sandali. Uso po yata ang sakit ngayon eh. Kanina po kasi hindi rin pumasok ang amo ko dahil may trangkaso din. Oo nga, uso nga ang sakit ngayon. Pero si Lita kasi, pagkatapos maarawan, naulan na naman nung hapon. Nagtabas daw kasi siya sa paligid ng kapilya. Nakakaawa nga kasi ang ibinayad lang daw sa kanya sa maghapong pagtatrabaho, 100 piso. Ano po? Upa sa pagtatabas 100 lang? Sino naman ang walang pusong nagbayad sa kanya ng ganon? Si Lisa ang umupa sa kanya.
Ang mali naman ni Lita, hindi muna siya nagtanong. Hindi naman daw niya kasi akalain na ganun lang ang ibabayad sa kanya. Wala talaga siyang konsensya. Nung nagpapadagdag na daw siya pa ang inaway. Ang dami na agad sinabi sa kanya. Ang kaya lang naman niya yung mga hindi lumalaban sa kanya. Pinayuhan ko na lang si Lita na wag nang tanggapin ang kahit na anong trabahong ipagagawa nito. Hayaan niyo na lang kako siya maglinis ng kapilya nila. Nakaramdam din ako ng awa kay Aling Lita. Mabait kasi to at lagi pang masayahin kausap. Sa pagkakaalam ko, siya nag-aalaga sa mga apo. Habang parehong nagtatrabaho ang mga magulang ng mga bata. Naisip ko tuloy sa buhay natin maraming klase ng tao tayong makikilala. Para sa akin, si Aling Lisa na ang pinakawalang puso sa lahat. Matuloy na lumipas ang mga araw at linggo. Nakapag-enroll na ako sa malapit na university sa amin. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko. Lalo na sa 1 linggo na ang pasukan. Nagpaalam na rin ako sa mabait kong amo. At natuwa siya sa magandang kapalaran ko. Excited ka na siguro anak sa pasukan. Opo, at may halo ring kaba. Normal lang yan. Basta't pagbutihin mo at huwag ka munang tatanggap ng manliligaw ha. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Opo, Nay. Hindi ko sasayangin ang ibinigay sa aking oportunidad. Nay, kailan ko ba pwedeng makita si Ma'am Teresita? Busy pa kasi sa ngayon. Basta, kapag handa na siya, sasabihan na lang niya tayo. Ano po ang itsura niya? Katulad ba siya nung mga gumaganap sa TV na mga mayayaman na laging naka-makeup kahit nasa bahay lang? Nakasuot ng magandang damit at puno ng alahas ang buong katawan? Nako, hindi anak. Simpleng babae lang siya. Ni minsan, hindi ko pa siya nakita na naka-makeup. Maamong mukha niya at kahawig mo siya. Ha? Ibig niyo pong sabihin maganda rin po ako na katulad niya? Maganda ka naman talaga. Kaya siguro nagkagusto sa iyo si Liam nun kahit malayo ang antas ng buhay natin sa kanila. Akala ko po ba hindi na po natin babanggitin ang nakaraan? Naisip ko na hindi maiiwasan na mabanggit kung saan tayo nakatira dati. Kung sakali man na magdesisyon kang bumalik doon, hindi kita pipigilan. Sana lang nakapagtapos ka na para taas noo kang haharap kay Liam at sa iba. Bahala na po. Marami din po kasing pwedeng magbago. Baka po kapag nakatapos na ako, may asawa na si Liam. Gusto lang kitang bigyan ng permiso. Ayoko na lagi ka nalang maging sunod-sunuran sa akin. Saka, masanay ka rin na hindi ako ang laging kasama. Para pong may kakaiba sa pagsasalita ninyo. Marami lang akong napagtanto nitong mga nakaraang araw. Sana pala noon ko pa ito ginawa. Katulad po ng ano? Sana hindi ko nalang hinadlangan ang kagustuhan mong makapag-aral noon. Di sana ngayon, magtatapos ka na. Siguro po ito ang nakatakdang mangyari sa akin. Hinihingal na naman ako. Magpapahinga na lang muna ako sa kwarto ha. Talaga po bang magaling na kayo? Tingin ko sa inyo lalong nangangayayat. Oo naman. Di ba nga galing ako ng health center nung isang araw? Tsaka nakabuti yung pag-inom ko ng herbal. Sige po, Nay, magpahinga na muna kayo. Maliban sa bigla ang pagbagsak ng katawan ni Inay, wala naman akong kakaibang napansin sa kanya. Masigla naman siya at parang walang iniindang karamdaman. Dumating ang araw ng pasukan. Naging abala na ako noon para mapansin ang nangyayari sa paligid ko. Ganon din si Inay na lingid sa akin. Mag-isang lumalaban sa sakit niya. Diyos ko, ngayon lang ako tatawag sa inyo. Pahabain niyo pa ang buhay ko alang-alang sa anak ko. May kailangan pa akong gawin para masiguro ang magiging kinabukasan ni Kiara. 2 linggo na akong pumapasok noon nang dumalaw si Aling Lisa sa bahay. Si Inay lang ang nadatnan niya. Naabala sa pamimitas ng mga halamang gamot na kanyang tanim.
Sinulyapan pa nito ang uniform na nakasampay. Totoo nga pala ang balita na nag-aaral ang anak mo. Paano nangyari yun? Ano ang ibig mong sabihin? Paano siya nakakapag-aral eh? Hirap na nga kayo sa pagkain niyo pa lang. Problema na namin yon. Ang mahalaga, makapagtapos ang anak ko para hindi siya basta nalang tapakan ng kung sino. Baka naman hindi estudyante ang anak mo. Baka naman... Huwag mo na lang ituloy ang sasabihin mo. Tignan mo na lang ang uniform ng anak ko at kung saan siya nag-aaral. Madali lang naman manghiram ng uniforme at sabihin na nag-aaral eh. Alam ko rin ang logo kung saan siya nag-aaral kuno. Kaya nagdududa ako kung totoo nga ang sinasabi mo. Huwag mo na lang kaming pakialaman pa para hindi ka na namumroblema. Bakit ko naman kayo po problemahin eh? Mga kapitbahay ko lang naman kayo. Wala akong pakialam sa inyong mag-ina. Kung ganon, anong ginagawa mo dito sa harapan ko? Wala ka naman palang pakialam pero nakikipagtalo ka. Napadaan lang naman ako kaya naitanong ko na rin. Hindi naman sa ipinagtatabuyan kita ha. Marami pa kasi akong gagawin. Kailangan ko pang ilaga ang mga halamang gamot na ito. Napapansin ko lagi nyo na lang akong pinagtatabuyan eh. Kailangan mong intindihin na hindi lahat ng tao ay katulad mo na maraming oras. Sige, aalis na ako. Salamat naman at umalis na rin. Nakakaramdam na naman ako ng sobrang pagod. Lingid sa amin ni Inay, inalam pala ni Aling Lisa sa eskwelahan na pinapasukan ko kung dun ako nag-aaral. May pamangking kasi siya na dun din pumapasok. At yun ang inutusan niya. Dahil totoong pangalan ang ginamit ko, walang nakuhang impormasyon tungkol sa akin. Salamat, Iha. Pasensya ka na sa abala, ha? Tama talagang hinala ko na sinungaling ang mag-inang yun. Wala kaming kamalay-malay na kung ano-ano na ang pinagkakalat ni Aling Lisa na paninira laban sa akin. Dahil dayo lang kami, mas marami ang naniwala sa kanya. Dahil nangako ako kay Inay na puro pag-aaral lang ang iisipin, hindi ko nalang pinapansin ang malilisyosang tingin na ibinibigay sa akin ng mga tao. Kailangan kong magtapos. Yun ang paulit-ulit kong sinasambit sa utak ko. Dahil kilala na mabait si Inay at marami na rin siya natulungan sa lugar. Meron din naman ang nagmamalasakit sa amin katulad ni Aling Lita. Sinabi nito ang mga ginagawa ng kapitbahay namin. Aling Mariana? Ano ginagawa mo riyan? May hinihintay ka ba? Inaabangan talaga kita. Ganitong oras ka daw lumalabas. Kung may kailangan ka sa akin, pwede mo naman akong puntahan sa bahay ko. Bakit kailangan mo pa akong abangan dito? Ano ang ipinapakalat mong maling impormasyon tungkol sa anak ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo nang ipagkaila pa. Alam kong ikaw lang ang pwedeng gumawa noon. Ganyan ba katindi ang galit mo sa amin ni Kiara? Tigilan mo nga ako, ha? Sa tingin mo kaya mag-aaksaya ako ng panahon sa inyong mag-ina, ha? Pinag-aaksayahan mo nga ng panahon ng pakikipag-away sa mga taong hindi lumalaban sa'yo. Kaya umamin ka na. Huwag mo nang ipagkaila pa. Wala akong aaminin sa'yo. Tsaka, bakit ba nagagalit ka sa kumakalat at chismis tungkol sa anak mo? Kung hindi yun totoo, baliwalain mo na lang. Hindi ko babaliwalain ang chismis na ikaw ang may kagagawan. Sinisira mong reputasyon ng anak ko. May anak ka ring babae. Kung sa kanya kaya gawin yon, matutuwa ka kaya? Malabo mangyari ang sinasabi mo. Ang layo naman ng anak ko kay Kiara. Oras na hindi mo bawiin ang ipinapakalat mo, pagsisisihan mo ang ginawa mo. Huwag mo nga akong pinagbabantaan, ha? Hindi nga sabi ako nagpapakalat na bayarang babae ang anak mo. Sige lang, magsaya ka. Darating din ang sandali na pagdurusahan mong lahat ng mga ginawa mo. Talagang ginagalit mo ako, ah! Mabuti naman umalis na siya. Sinira lang niya ang araw ko. May lakad ng araw na yun si Aling Lisa pero hindi na lang siya tumuloy.
umuwi na lang siya sa bahay nila. Nagtaka naman si Lino kung bakit bumalik agad ang ina. Bala kasi nitong puntahan ng kabit ng asawa sa bago nitong nilipatan. Dun dapat siya mag-e-eskandalo at ipapahiya ang babae ng mister. Oh, bakit po kayo bumalik? Nagbago na ba ang isip nyo? Hay nako, nabuisit kasi ko kaya hindi na ako tumuloy. Sino naman po nagpainit ng ulo nyo? Sino pa ba? Di ang kapitbahay natin. Sina Aling Mariana at Kiara? Wala nang iba. Aba, inabangan ba naman ako ng Mariana na yun malapit sa terminal ng tricycle? Pwede naman akong puntahan dito sa atin eh. Uy, ano po ang pakay niya sa inyo? Ako ang pinagbibintangan niya na nagpapakalat ng chismis tungkol sa anak niya. Tingin ko naman totoo ang balita eh. Inalam ng pinsan mo kung dun nga nag-aaral ang babaeng yun. Wala naman daw record dun eh. Bakit naman kailangan nyo pa kasing gawin yan? Wala naman dapat kayong pakialam sa kanila eh. Nagtataka lang naman kasi ko kung bakit nakakapag-aral ang babaeng yun eh. Kulang pa ang kinikita nila sa pagkain araw-araw. Marami pong paraan para makapag-aral ng isang tao. Pwedeng dahil sa scholarship. Magastos pa rin ang magpaaral. Sa pamasahe pa lang mamumulubi na sila. Ay, mulubi na nga pala sila. Hinusgahan nyo na agad ang mag-ina batay sa kung ano lang ang nakikita nyo. Hindi ko sila hinuhusgahan. Yun naman talaga ang totoo eh. Tsaka nung tanungin ko si Mariana, bakit hindi niya masagot ang tanong ko kung paano nakakapag-aral ang anak niya? Kung totoo ngang estudyante si Kiara o hindi na sana kayo nakikialam sa kanila. Naghahanap lang kayo ng gulo eh. Talaga bang ayaw nyo ng tahimik na buhay? Matagal na ako nagtitimpi sa mag-inang yun na akala mo kung sino. Mga dayo lang naman dito sa atin. Mabuti nga masira ang reputasyon ng anak niya. Tapos sasabihin nyo na hindi kayo nagpakalat ng chismis tungkol kay Kiara. Huwag mo sabihin na kinakampihan mo na naman sila. Kumakampi lang ako sa kung ano ang tama. Kahit tingin mo mali, ako pa rin dapat ang kampihan mo dahil mama mo ko. Napapailing na lang si Lino sa mga pinagsasabi ng nanay niya. Dahil likas na mabait ang binata, nakakaramdam siya ng awa sa aming mag-ina. Samantala, nakarating na rin sa akin ng kumakalat na balita sa lugar namin. Pumasok agad sa isip ko si Aling Lisa. Wala naman kasing ibang gagawa nun kundi siya. Naiyak na lang ako sa galit at sama ng loob. Bakit po may mga taong katulad ni Aling Lisa? Hindi na nawawala ang mga katulad niya. Huwag ka na lang magpapaapekto sa kanya. Mag-focus ka lang sa pag-aaral mo. Pasensya na, Nay. Baka makapagsalita lang ako sa kanya ng hindi maganda kapag nagkita kami sa labas. Baka ikaw pang mabaliktad kapag ginawa mo yan. Kinumpronta ko na siya. Hindi siya umaamin na siya ang may kagagawan ng pagpapakalat sa paninira na yun sa'yo. Mag-iisip pa rin po ako ng paraan kung paano ko malilinis ang pangalan ko at siya naman ang mapapahiya sa bandang huli. Hay, basta mag-iingat ka sa mga gagawin mo. Tuso ang babaeng yon. Opo, Nay. Ayoko lang maging tulad ng mga taong inaaway niya. Kaya din siguro namihasa siya dahil walang lumalaban. Mula nang tumira tayo sa lugar na ito naging palaban ka na. Mabuti yan para alam mo na kung paanong pangalagaan ang sarili mo kapag nawala na ako. Maipagtatanggol mo ang iyong sarili. Kahit kaya ko ng pangalagaan ng sarili ko, kailangan ko pa po kayo, Nay. Kapag nawala kayo sa tabi ko, para akong batang naliligaw. Kailangan ngayon pa lang, tanggapin mo ng katotohanan na hindi tayo habang buhay na magkakasama. Bakit niyo po ba yan sinasabi, Nay? Meron po bang problema? Wala naman. Gusto ko lang maging handa ka sa hinaharap. Tingin mo ba sa akin bata pa ha? Mula na magkausap kami ni Inay, nag-iba na ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko rin meron siyang inililihim sa akin. Habang nakahiga ko nung gabing yun, may biglang ideya na pumasok sa akin.
Kinabukasan maganda na ang mood ko. Nagulat pa si inay dahil masigla na ako nung pumasok. Matagal nang napapansin ni inay ang kakaibang aura ni Lino tuwing dumadaan sa tapat ng bahay. O di kaya tuwing nakakasalubong ang binata. Wala namang makapanggalit si inay dito dahil magalang naman. At matipid pa itong ngumingiti kapag nakakasalubong niya. Nang araw na yon hindi na nakatiis si inay. Iho, sandali lang. May kailangan po ba kayo, Aling Mariana? Nagmamadali ka ba? Hindi naman po. Meron ba kayong sasabihin tungkol kay inay? May gusto akong sabihin tungkol sa nangyayari sa'yo. Kung hindi mo maaagapan, pwede mong ikamatay ang nangyayari sa'yo. Ha? Po? Anong ibig niyo sabihin? Alam ko na mahirap paniwalaan ang sasabihin ko pero nagmamalasakit lang ako. Magpatingin ka kaagad sa isang manggagamot o albularyo para malunasan ang sakit na ibinigay ng taong malapit sa iyo. Meron nga po akong nararamdaman sa katawan ko. Sumasakit ang tiyan ko at nangihina rin ako. Nung magpatingin ako sa klinik namin, wala naman sila nakitang diferensya sa akin. Hindi makikita ng doktor ang sakit mo, iho. Wala namang mawawala sa iyo kung magpapatingin ka sa isang albularyo. Salamat po sa inyo, Aling Mariana. Sa kabila ng hindi magagandang ginagawa ng nanay ko sa inyong mag-ina nagmamalasakit pa rin kayo sa akin. Hindi mo naman kasalanan ang ginagawa ng mama mo. Sige iho. Yun lang naman ang sadya ko sa'yo. Aling Mariana, hindi niyo ba ako kayang gamutin? Mula kasi nang lumipat kami dito, bata na lang ang ginagamot ko. Ganun po ba? Sige po, salamat po uli sa inyo. Hindi na lang tumuloy sa trabaho niya si Lino. Tumawag na lang siya para ipaalam na hindi siya makakapasok ng araw na yun. Dahil hindi pa bumubuti ang kalagayan niya. Pinakiramdaman din niya ang sarili. Pinagpapawisan na naman siya ng malamig. Naupo muna siya dahil pakiramdam niya matutumba siya. Dumating naman si Aling Lisa na galing tindahan at naabutan ng anak na balisa. Akala ko ba papasok ka ngayon? Sana nga po Kaya lang bumalik na lang ako. Masama pa rin kasi pakiramdam ko Tingin ko may nakain ka lang na nakasama sa tiyan mo. Wala ka rin kasing ingat sa kinakain mo Ang naalala ko lang, may nagbigay sa akin na kasamaan ko sa trabaho na pagkain. Nagtaka nga ako dahil alam ko na galit siya sa akin. May kakilala ba kayong albularyo? Bakit naman albularyo ang kailangan mo? Dapat sa doktor ka pumunta. Yun po kasi sabi ni Aling Mariana Ano naman ang kinalaman ng kapitbahay natin sa nangyayari sa'yo? Siya nagsabi sa kakaiba kong sakit. Hindi rin daw doktor ang kailangan ko. Nagpapaniwala ka naman sa sinasabi ng matandang yon. Tumayo ka riyan at sasamahan na kita sa doktor. Hindi nga po doktor ang kailangan ko, kundi isang albularyo. Saan naman ako maghahagilap ng albularyo sa lugar na to, ha? Ang huling albularyo na kilala ko Nabatay na, bata ka pa. Pwede po bang magtanong-tanong kayo sa mga kakilala o kamag-anak natin? Sigurado ako wala din silang alam kung saan makakahanap ng albularyo. Ano? Ayaw mo ba talaga magpa-check up sa doktor? Hindi na po. May gawain kami sa kapilya ngayong araw. Hindi kita masasamahan dito sa bahay. Magpahinga ka na lang muna. Total ayaw mo magpadala sa doktor. Pinilit namang magpahinga ni Lino pero habang tumatagal sumasakit lalo ang tiyan niya. Panay na rin ang suka niya at nagdidilim na rin ang kanyang paningin. Gusto sana niyang tawagan ng mga kapatid pero malayo ang trabaho ng mga yun. Baka bago pa makauwi malala na ang kondisyon niya. Ang ama naman niya siguradong abala yun sa kabit nito. Susubukan ko na lang humingi ng tulong kay Aling Mariana. Ayoko na wala man lang akong gawin. Kahit nanginginig ang mga tuhod, pinilit niyang tumayo at maglakad papunta sa bahay namin.
Parang alam naman ni Inay ang pagdating ni Lino. Lumabas siya ng bahay at sinalubong na ang lalaki. Nagkataon na nasa bahay din si Aling Rosa. Tumulong na rin ang babae para madala sa loob ng bahay ang binata. Sa mahabang upuan na kawayan na lang nila pinahiga ito. Pasensya na po kayo, Aling Mariana, kung naabala ko kayo. Wala po kasi akong kasama sa bahay ngayon eh. Nakita ko ang dubaan ng mama mo kanina. Sinabi mo ba sa kanya? Opo. Kaya lang wala siyang alam na albularyo eh. Ay, sige. Susubukan na lang kitang pagalingin, ha? Dito ka lang. Kukuha lang ako ng mga halamang gamot na ipaiinom sa iyo. Kailangang mailabas ang lason sa katawan mo. Maraming salamat po. Alam ko na mapapagaling niyo ko. Lumabas na si Inay para manguha ng halamang gamot na tanim niya sa gilid ng bahay namin. Sumabay na si Aling Rosa dahil kailangan na rin niyang umuwi. Pumunta lang naman siya para manghingi ng halamang gamot para sa may sakit nitong asawa. Nang pumasok si Inay sa bahay, naabutan niyang namimilipit sa sakit ang binata. Matapos maisalang ang halamang gamot, binalikan niya ito. At saka hinilutan siya. Sobrang tigas nito at may nakakapa siya na parang bato. Napansin naman ni Lino ang pag-iling ni Inay. Bakit po, Aling Mariana? Ilang araw na pala itong lason sa katawan mo. Nabuo na ito na parang bato, kaya sobrang sakit ang nararamdaman mo. May pinaghihinalaan na po ako kung sino may gawa nito. Isa sa mga katrabaho ko na may galit sa akin. Hindi lang galit. May kasama na ring inggit ang taong yun kaya niya nagawa ito sa'yo. Magbabayad sa akin ng taong yun. Wala naman akong atraso sa kanya para gawin ito. Hindi mo rin siya mapapaamin. Iwasan mo na lang siya para hindi ka na mapahamak pa sa susunod. Sandali. Kukunin ko na lang ang halamang gamot na pinakuluan ko. Tiisin mo lang ha, dahil kasing pait yun ng apdo. Nang malasahan ni Lino ang pinaglagaan ng halamang gamot, halos mamilipit siya sa sobrang pait. May kakaiba rin yung amoy na walang katulad. Pero itinuloy pa rin niyang inumin ng isang baso nun. Ilang sandali lang naramdaman na lang niya na parang babaligtad na ang sikmura niya. Sunod-sunod na ang pagsuka niya ng malapot at buo na likido na kulay itim. Malansa rin ang amoy nun. Hinang-hina siya pagkatapos. Nailabas ko na kaya lahat ng lason? Pakiramdam ko pati mga laman loob ko sasama ng palabas eh. Oo, iho. Nailabas mo ng lahat. Salamat naman at naagapan ng pagkalason mo. Ay, salamat sa Diyos at sa inyo po. Maya-maya lang manunumbalik na rin ang sigla mo. Pwede ka na rin makauwi sa inyo. Habang nasa kapilya naman si Aling Lisa, iniisip niya ang anak. Akala niya sandali lang siya pero inabot na ng tanghalian, naroon pa rin siya. Marami kasing tinatalakay sa kanila si Pastora. Nang hindi na makatiis, nagpaalam siyang uuwi muna sa isa sa mga kasama. Dinahilan niya na kailangan niyang dalhin sa ospital ang anak. Habang pauwi nakita niya ako nakasama ang mga kaklase ko. Ang isa sa mga kasama ko kakilala niya. Nang magtama ang mga mata namin, umiwas siya ng tingin. At tuloy-tuloy lang na naglakad na parang hindi ako kilala. Pagdating sa bahay nila, hindi niya naabutan si Lino. Saan kaya siya nagpunta? Hindi kaya nagpunta na siya sa doktor? Kailangan matawagan ko siya para masundan ko sa ospital. Nakailang tawag na si Aling Lisa pero hindi sinasagot ng anak ang tawag niya. Sinubukan na rin niyang tawagan ng asawa at ang dalawa pang anak pero ganun din. Hindi rin sila sumasagot. Sa inis, naihagis niya ang hawak na cellphone sa sofa. Wala talaga maaasahan sa kanila.
Ito namang asawa ko malamang nasa bahay ng kabit kaya ayaw sumagot. Nasaan ka na ba, Lino? Dapat hindi ko siya iniwan eh. Siya na nga lang ang nagmamalasakit sa akin. Ang dalawa niyang kapatid lagi namang kumakampi sa ama nila. Baka pati siya mawalan na rin ng amor sa akin. Paano na ako? Sinubukan ulit tawagan ni Aling Lisa ang anak pero ganun pa rin. Puro ring lang ang kanyang naririnig. Balak na sana niyang lumabas para hanapin ito at ipagtanong sa mga kapitbahay kung meron nakakita sa binata. Tsaka naman ito umuwi. Saan ka ba nagpunta ha? Kanina pa kita tinatawagan ayaw mong sagutin. Pasensya na. Naiwan ko dito yung cellphone ko eh. Baka naka-silent kaya hindi mo naririnig na nandito lang. Halika na. Pumunta na tayo sa ospital ngayon din. Para ano? Di ba masama ang pakiramdam mo? Umalis nga ako sa kapilya namin dahil nag-aalala ako sa iyo eh. Okay na po ako ngayon. Magaling na ako. Galing ka na ba sa doktor? Galing po ako kay Aling Mariana. Napagaling na po niya ako. Kung hindi niya ako naagapan, malamang bukas pinaglalamayan niyo na ako. Nagpapaniwala ka na naman sa matandang yon na marunong siyang manggamot? Paano niyo may papaliwanag na napagaling niya ako? Magpasalamat na po tayo na may mabait at maaasahan tayong kapitbahay. Kaya sana naman, huwag niyo na silang awayin. Sino naman ang may sabi sa'yo na inaaway ko sila ha? Tinatanggi niyo pa alam ko at ng mga taga rito ang ginagawa niyo. Tigilan niyo na rin ang pagkakalat na maling impormasyon kay Kiara. Nakasalubong ko nga siya kanina. May mga kasama siya. Yung isa sa kasama niya, anak ni Mitch. Siguro naman naniniwala na kayo na estudyante si Kiara sa eskwelahan na yun. Bakit kasi wala siyang record doon? Dahil tunay na pangalan ang ginamit niya sa pagpasok. Ibig sabihin, hindi niya tunay na pangalan ng Kiara? Bakit kailangan may alias pa sila? Baka po palayaw niya lang yung Kiara. Masyado kasi kayong mapanghusgi. Ngayon na napatunayan niyo na at nang iba pa na mali ang kumakalat at chismis, kayo lang naman ang napahiya O ngayon, kayo naman ang pagchichismisan. Subukan lang nila na pag-usapan ako. Palilintikan sila sa akin. Nakikiusap ako sa inyo. Tigilan niyo na ang mag-ina. Utang ko kay Aling Mariana ang pangalawa kong buhay. Malaki talaga ang paniniwala mo na matandang yun ang nagpagaling sa'yo. Palay mo naman na wala kang sakit. Simpleng sakit lang ng tiyan. Tapos kunwari lang ang panggagamot niya sa'yo para magkaroon ka ng utang na loob sa kanya. Ako nagkaroon ng sakit. Alam ko na hindi lang simpleng pananakit ng tiyan ang nangyari sa akin. Magaling si Aling Mariana. Napagaling niya ako. Akala ko nga mamamatay na ako kanina Mabuti na lang talaga. Pinilit kong makarating sa bahay niya. Alam ni Lino na hindi pa rin naniniwala sa kanya ang ina. Hinayaan na lang niya. Umaasa na lang siya na balang araw magbabago rin ito. Kinabukasan, pagpasok niya nalaman niyang umalis na sa trabaho ang kasamahan na may galit sa kanya. Mas lalo niya na sigurong ito nga talaga ang naglason sa kanya. Sa pag-alis ng katrabaho, nagkaroon naman siya ng peace of mind. Samantala, lalo naman nagalit si Aling Lisa sa aming mag-ina. Hindi niya matanggap na sa aming kumakampi ang anak niya. Marami na rin kasi ang nakikisimpatya sa amin. Hindi matanggap nito na siya ang lumalabas na masama. Bakit ba ang aga mong manggulo sa bahay namin? Ano? Bahay niyo? Patira lang kayo dito ni Rosa. Sige na, nakikitira lang kami dito. O ano bang kailangan mo? Sino ba kayo mag-ina? Bakit kailangan palitan ng mga pangalan niyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka na magsinungaling pa. Kaya pala hindi makita ng pamangking ko ang pangalan ng anak mo dahil tunay na pangalan ang ginamit niya sa pagpasok sa eskwelahan. Di inamin mo na rin na ikaw ang nagpakalat ng paninira sa anak ko. Oo, ako nga. Napakayabang kasi ng anak mo Dayo lang naman kayo rito. Bakit ba? Ganoon na lamang ang kainit ng dugo mo sa amin ng anak ko, ha? Nagtanong ka pa talaga?
Ang mabuti pa, umalis na kayo mag-ina. Lumipat na kayo ng ibang bahay. Wala kang karapatang paalisin kami dito. Sumusobra ka na talaga. Kapag hindi pa kayo umalis, aalamin ko lahat ng tungkol sa inyo. Malakas ang kutob ko na meron kayong tinatago na mag-ina. Ikaw ang umalis sa pamamahay ko. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. At kung ano lang ang magawa ko. Ikaw pa talaga may ganang pagbantaan ako, ha? Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Ano magagawa ng isang matandang katulad mo sa akin, ha? Mukha ka ng uugod-ugod. Hindi mo ko kaya kung hahamunin mo ko. Baka nga pati tunay mong edad binago mo eh. Tingin ko kasi sa'yo nasa 80 na. Nagulat si Aling Lisa sa biglang ginawa ni Inay. Malakas kasi siyang itinulak at natumba sa lupa. Hindi agad siya nakakibod dahil sa pagkabigla. Dahil sa pagkakatama ng balakang, hindi rin siya nakatayo agad. Sabihin mo sa akin, ganyan ba ang lakas ng isang 80 na ang edad? Sinisiguro ko sa'yo, Lisa, hindi mo ako kakayanin kahit magpisikalan pa tayo. Kaya kung ako sa'yo, habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko, tantanan mo na kami. Walang yaka, matanda ka! Nagawa mo pa ako itulak! Magbabayad ka! Hindi mo nga magawang tumayo dyan. Ikaw ang magbabayad sa akin ng mahal kung may gagawin ka na naman na masama laban sa amin. Ma, anong ginagawa niyo dyan? Lino, anak, tulungan mo ako. Hindi ako makatayo. Tinulak ako na matandang yan. Kinakausap ko lang naman siya eh. Baliw na yata ang matandang yan eh. Ang galing mo ring babae. Kung may kidlat lang ng mga oras na ito, malamang tinamaan ka na dahil sa kasinungalingan mo. Ikaw ang sinungaling. Umalis na kayo rito para ikakatahimik na lugar namin. Iuwi mo ng nanay mo, iho. Huling beses na ito na pagbibigyan ko siya sa panggugulo niya sa amin ng anak ko. Oras na may gawin pa siya ulit. Patawarin ako ng Diyos. Hindi na ako magbibigay ng konsiderasyon sa babaeng yan. Pasensya na po kayo, Aling Mariana. Bakit ka humihingi ng pasensya sa kanya, ha? Hoy, Mariana! Bumalik ka rito! Huwag ka muna pumasok sa bahay na yan, hindi pa tayo tapos! Tama na, Ma! Nakakahiya na tong ginagawa niyo eh. Nakalimutan niyo na ba? Si Aling Mariana nagpagaling sa akin. Kung ganyan ka, sana pala hindi na lang ako lumapit sa kanya. Sana hinayaan ko na lang na mamatay ako. Total, wala naman kayong pakialam sa akin eh. Mas mahalaga pa sa inyo yung pagsisimba sa kapilya nyo, pero ang sama naman ng ugali nyo. Wala kang modo. Nanay mo ko pero pinagsasalitaan mo ko ng ganyan. Tama lang sa'yo ang sampalin. Sanay na naman ako sa pananakit nyo mula bata eh. Lino, saan ka pupunta? Tulungan mo muna akong makauwi. Lino, bumalik ka rito. Dinadalahit na matinding ubo na naman si Inay. Sumuka na rin siya ng maraming dugo. Alam niya hindi na magtatagal ang buhay niya. Tinatanggihan na rin ng katawan niya ang mga iniinom na gamot. Kaya puro herbal na lang ang iniinom niya. Kung wala akong gagawin, siguradong magiging tinik sa lalamunan ng anak ko, si Lisa. Hindi ako makakapahayag na malaman niyang lihim namin. Kapag kaharap ako, ipinapakita lagi ni Inay na masigla at wala siyang iniinda na anumang sakit. Kaya hindi naman ako naghinala na malubha na pala ang sakit niya. Napansin ko lang sa kanya na hindi na siya gumagawa ng basahan at nagtitinda ng kandila sa labas ng simbahan. Sagana din kami sa pagkain at hindi ko problema ang pamasahe at panggastos ko sa pag-aaral. Nasasabik na tuloy akong makita si Ma'am Teresita para personal sana makapagpasalamat sa kanya. Nay, kailan po uli kayo magkikita ni Ma'am Teresita? Matagal pa, iha. Bakit mo naman na itatanong? Gusto ko po kasi kayong samahan. Gusto ko na kasi siyang makita sa personal at makapagpasalamat. Dahil kasi sa kanya ay nabago ang buhay natin. Hindi mo kailangan tumanaw sa kanya ng utang na loob. Bakit naman po?
Malalaman mo rin balang araw. Ay siya nga pala, nabanggit ko kay Teresita ang tungkol sa problema sa kapitbahay natin dito. Nag-aalala rin siya sa iyo kaya nagmungkahi siyang lumipat tayo ng bahay. Matagal ko na po talagang gustong lumipat ng bahay. Kaya lang, saan naman? Kaya ba nating umupa kahit maliit na kwarto? Kung talagang gusto mo nang umalis dito, maghanap ka ng bahay na maliit malapit sa pinapasukan mo. Huwag mong alalahanin ang pagbabayad sa upa. Huwag niyo pong sabihin na si Ma'am Teresita din po ang magbabayad. Oo, iha. Gusto kasi niya na maging komportable ka. Hindi rin kasi siya mapapalagay dahil alam niyang meron tayong kapitbahay na walang alam lang gawin kundi ang makipag-away. Ang bait naman po ni Ma'am Teresita. Kahit ano yatang hilingin natin, ibibigay niya agad eh. Siya na lang yata ang ganon. Sinabi rin niya, lahat ng kailangan at gusto mo, sabihin mo lang. Ibibigay niya. Nay, baka naman po balang araw maningil siya sa atin ha. Ako na mismo ang nagsasabi sa iyo, hindi siya maniningil dahil wala kang utang na loob sa kanya. Kahit po kayo lang ang nakikipag-usap sa kanya, sa akin pa rin napupunta ang ibinibigay niya. Natural na tumanaw ako ng utang na loob sa kanya. Wala kang dapat bayaran sa kanya. Ang gawin mo, mag-aral ka mabuti. Tuparin ang mga pangarap mo. Gawin mo magpapasaya sa iyo. Opo, Nay. Magtatanong na lang po ako sa mga kaklase ko kung may alam silang mga paupahan. Sabihan mo ako agad. Halos 1 linggo na ring iniinda ni Aling Lisa ang balakang niya. Nahihirapan kasi siya sa pagbangon tuwing umaga sa higaan. Ganon din sa paglalakad. Naisip niyang tingnan ng likod at baka namamaga nga. Ganon na lang ang gulat niya na makita ang malaking pasa. Ganon ba kalakas ang pagkakabagsak ko sa lupa? Para naman akong pinalo ng tabla sa laki ng pasa. Bakit habang tumatagal lalo to sumasakit imbis na mawala? May sa demonyo yata ang matandang yun eh. Tuwing tatangkain niya na lumabas ng bahay lalong sumasakit ang balakang niya. Pakiramdam niya pinipiga yun. Ilang araw na tuloy siyang nasa loob lang ng bahay. Nawawalan na rin siya ng ganang kumain dahil lagi lang naman siyang mag-isa. Si Lino naman lagi na lang gabing-gabi na umuwi. Pero nang gabing yun, hinintay ni Aling Lisa ang anak. Para sabihan na wag munang pumasok at samahan siya magpa-check up. Sige po, sasamahan ko muna kayo bago ako pumasok sa trabaho bukas. Baka kasi napasama ang pagkakabagsak ko sa lupa eh. Kung hindi nyo na po kaya yung sakit, tama lang na magpatingin na kayo sa doktor. Salamat anak ha, hindi mo ko iniiwan. Mas pinili pa ng 2 mong kapatid na bumukod na lang. Samantalang ang laki ng bahay natin. Ang ama nyo naman, wala na talaga yatang balak umuwi dito sa bahay eh. Nakausap ko po ng masinsinan si Papa. Ayaw na daw niya makisama sa inyo. Mas pinili na niya talaga ang babaeng niyo kesa sa pamilya niya. Pagkatapos ng lahat ng mga sakripisyo ko sa kanya at sa inyo, ito pa pala mapapala ako. Aminin niyo rin kasi mga pagkakamali niyo. Huwag niyo nang pairali ng pride. Alam ko sa sarili ko na naging mabuti akong asawa at ina. Wala akong ginagawang masama. Bahala kayo kung yan ang paniniwala niyo. Mabuti pa, magpahinga na kayo. Kumapit kayo sa akin. Aalalayan ko na kayo. Buong gabing hindi makatulog si Aling Lisa. Hindi rin niya mailapat na maayos ang likuran dahil kumikirot ang balakang niya. Magdamag din siyang nakadapa lang. Pakiramdam din niya parang pumipintig ang bahaging yun na kumikirot. Nang kapain niya, may nahawakan siyang malagkit. Kahit hirap tumayo, pinilit niya para makita sa salamin. Nang makita nga niya na nagnanana ang malaking pasa sa kanyang balakang, napatili naman siya. Nagising naman agad si Lino na nasa kabilang silid lang. At agad na pinuntahan ng ina. Tahan na po.
Sige, dadaling ko na kayo ngayon sa ospital. Huwag na nating hintayin na mag-umaga. Hindi ko maintindihan kung ano ba nangyayari sa akin, iho. Doktor lang ang makakapagsabi kung ano ba nangyayari sa inyo. Kasalanan to ng matandang yon. Humanda siya sa akin, sasampahan ko siya ng kaso. Huwag na po muna yan ang isipin nyo. Anak, pwede mo bang tignan ang likod ko? Para kasi may gumagalaw eh. Tiningnan naman ni Lino ang likod ng ina. Ganun na lang ang takot niya nang makita ang napakaraming uod na gumagalaw sa sugat ng ina. Parang babaliktad ng sikmura na iniiwas na lang niya ang tingin dito. Ang ilan pa nga sa mga yon naglaglagan na sa higaan. Anong meron? Bakit parang naduduwal ka dyan? Nakakadiri na ba, ha? Hindi ko po alam kung paano sasabihin eh. Sabihin mo kung anong meron. Inuud po yung sugat nyo. Ha? Tanggalin mo ang mga yan, Lino. Alisin mo. Takot ako sa uod. Napakarami ng mga to, ma. Halos mapuno na ang buong sugat nyo eh. Dalhin mo na ako sa ospital. Huwag ka lang tumayo dyan. Sige po, pakikiusapan ko lang si Tito Glenn na samahan kayo. Pagdating ng mag-ina sa ospital, agad naman silang inasikaso ng mga doktor. Nagtataka naman si Lino kung bakit pagdating nila doon, nawala na parang bula ang mga uod sa sugat ng ina. Nagamot naman agad ang sugat at niresetahan sila ng gamot. Pinalabas din agad sila ng araw na yun. Dahil hindi naman daw maluba ang sugat nito. Pero pagdating sa bahay, bumalik na naman ang mga maliliit na uod sa sugat ni Aling Lisa. Umiiyak naman sa matinding sakit ang babae. Wala na itong ginawa kundi sumigaw. Kahit ang mga gamot na nireseta, hindi rin tumatalab. Sa labas ng silid ng ina, napapaisip naman si Lino. Hindi pangkaraniwan ang sakit ni Mama. Hindi kaya kinukulam siya. Sino naman ang gagawa? Si Aling Mariana kaya? Siya naman ang may kagagawan kung bakit nagkasugat si Mama eh. Nang makatulog ang ina, iniwan na muna to ni Lino. Pumunta siya sa bahay at naabutan pa niya sa labas si inay. Hindi na naman siya nagulat sa biglaang pagsulpot ng binata sa amin. Sinulyapan lang niya ito bago binalik ang atensyon sa ginagawa. Bakit niyo po binubunot yung mga halaman niyo, Aling Mariana? Ililipat ko kasi ito sa mga paso. Ha? Bakit naman po? Sa lilipatan kasi namin ng anak ko walang lupang katulad nito. Aalis na po kayo? Oo, iho. Para sa kapakanan ng anak ko. Aling Mariana, kaya pala ako narito dahil meron akong tatanong sa inyo. Tungkol ba sa nangyayari sa mama mo? Ha? Opo. May kinalaman po ba kayo? Kung sabihin ko sa'yong meron, ano ang gagawin mo? Makikiusap po ako sa inyo. Natigilan niyo na ang mama ko. Hirap na po kasi siya eh. Ginawa ko yon para turuan ng leksyon ng mama mo. Kung hindi ko yon ginawa, hindi niya titigilan ang anak ko. Ilang beses ko nang pinalampas sa mga ginawa niya sa akin. At lahat yon binaliwala ko. Basta, tantanan lang niya si Kiara. Ang hirap pakiusapan ng nanay mo. Hanggang sa huli, nagmamataas pa rin siya. Aling Mariana, gagawin ko po lahat para mapatawad niyo lang ang mama ko. Wala na akong magagawa pa, iho. Kahit lumuhod ka pa sa harapan ko. Wala nang lunas ang karamdaman niya. Mag-enjoy na lang siya sa natitirang araw niya. Kung magagawa pa niya yon. Ayos lang po ba kayo? Ha? Dugo! Kung makakaluwag sa kalooban mo, may taning na rin ang buhay ko. Ilang buwan na lang o baka swertehin pa akong umabot ng 1 taon. Itong buhay ko. Sabihin mo sa mama mo na magkita na lang kamo kami sa impyerno. Bigo na umuwi si Lino sa kanilang bahay.
Kinausap din niya ang ama at 2 kapatid na anumang oras pwedeng bawian ng buhay si Aling Lisa. Lahat sila hindi umalis sa tabi nito. Bakas din sa kanila ang lungkot. Kailangan pa pala na magkasakit ako ng malubha para makumpleto tayo bilang pamilya. Kung alam ko lang sana, noon ko pa hiniling na magkasakit ako. Salamat na rin natatupad ang huli kong kahilingan na makita at makasama ko kayo. 1 linggo rin na pinahirapan si Aling Lisa ng kanyang sakit. Walang gabi na hindi siya umiiyak at sumisigaw sa magkahalong takot at sakit na nararamdaman. Batid niya kasi na malapit na siyang mawala sa mundo. Hindi na rin siya makapagsalita. Sa likod ng isip niya, humingi siya ng kapatawaran sa lahat ng taong nagawan niya ng masama. Nang pumanaw siya, kamag-anak lang ang dumalo sa libing niya. Dahil sa masama niyang ipinakita sa kapwa, hindi rin nagkaroon ng simpatya sa kanya ang mga tao. Kung ano ang kanyang itinanim sa kapwa, yun din ang kanyang inani. Yun ang malungkot na katotohanan. Samantala, hindi na rin naitago ni Inay ang sakit niya sa akin. Nakaratay na lang siya ng mga sandaling yun. Anak, meron sana akong ipagtatapat sa iyo. Alam ko na po na si Ma'am Teresita ang tunay kong ina. Nung nag-aayos po tayo ng mga gamit sa paglilipat, nakita ko po ang diary niyo. Kayo ang nagpaanak sa kanya at saka ko iniwan sa inyo. Bunga lamang po ako ng panggagahasa sa kanya. Para hindi masira ang pamilya niya, iniwan ako sa inyo. Matagal ka nang hinahanap ng nanay mo. Mabuti na lang natuntun ko siya at gusto niyang bumawi sa iyo. Alam ko, mahirap gawin pero patawarin mo na siya. Nagkausap na rin po kami at nagkapatawaran. Matiwasay na akong aalis dahil alam ko na maiiwan kita na nasa mabuting kalagayan. Pero Nay, kayo po ang kailangan ko, hindi ang material na pwedeng ibigay ng tunay kong ina. Hindi ko rin gustong iwan ka. Kung alam mo lang na ginawa ko ang lahat para magtagal pa itong buhay ko, siguro parusa na rin ito sa akin dahil sa mga nagawa ko noon. Meron sana akong hiling sa iyo. Ano po yun, Nay? Yung libretang itim ko at mga ginagamit ko sa kulam. Gusto kong isama mo sa libingan ko. Gusto kong sa akin na magtatapos ang kaalaman ng pamilya ko sa itim na karunungan. Opo, Nay. Huwag ka nang malungkot, anak. Pwede bang ipabaon mo sa akin ang maganda mong ngiti? Nay, hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Mas gugustuhin ko pa po yung dati nating buhay. Kahit mahirap, basta magkasama tayo. Wala akong ginawa ng mga oras na yun kundi umiyak ng umiyak. Kinagabihan pumanaw na si Inay habang hawak ang kamay ko. Lahat ng bili ni Inay sinunod ko. Tuwing wala akong pasok sa eskwelahan, lagi kong dinadalaw ang puntod niya. Panahon na lang siguro ang makakapagsabi kung kailan mawawala ang lungkot at pangungulila na nararamdaman ko. Lahat ng pangarap naming dalawa tinupad ko, Miss Gwen. Mas pinili ko na rin mag-solo. Sa kabila ng gusto ko rin makasama ang aking tunay na ina at mga kapatid. Mas mabuti pa rin talaga na mamuhay na mabuti kesa masama. Dahil ang paniningil ng karma mas malupit sa inaasahan natin. Wakas,